Kaporma ng mata ng kalapate. Mga Kagwaps TV, halina kayo, malulupet na kalapati ay silipin ninyo. Magandang araw sa inyo mga kalapatids, mga Kagwaps. So ngayong araw, i-prepare lang natin to at maghahagis tayo. Sabayan na rin natin ng loop visit mga tropa sa isang pansier sa Gimba, Nueva Ecija. So tara mga kalapatids, magbiyahe na tayo para maaga tayo makarating sa tossing area. Para sa'yo, malulupet na street fight ang pinapalabas. Di nyo makikita, ibon na malalang. Alright mga kalapatids, eto na. So magbitaw na tayo ng 2 piraso mga tropa. So yung ibon na yan dito sa bata na to, isinabay ko ng maghagis mga kalapatids para ma-practice. So yan naman yung 2 ibon natin, magpakawala na rin tayo para nang sa gayon mas maganda maging uwi nila. Last bird na natin tong mga to mga kalapatids at pakawalan na natin lahat para nang sa gayon makadalaw na po agad tayo doon po sa pupuntahan natin at ilo-loop visit natin ngayong araw. Pambihira mga kalapatids, mga Kagwaps, kakapasok pa lang natin, ito na agad ang bumungad sa atin yung kanyang mga Pigeon ID na puros ata imported yung mga ibon ng bata na to. Sa ngayon mga Kagwaps, base dun sa pagkakausap namin, nakapokus talaga siya mga kalapatids sa mga John Arden ngayon, pero meron siyang mga ibon dito na puros sa imported line. Iba't ibang mga bloodline na. Parang mga normal na ibon lang to mga kalapatids, pero lahat to halos puro imported line. So ayan, dumatakma siya ng mga ibon na ipapakita niya sa atin. Siyempre, pili John Arden. Hindi ako pamilyar mga kalapatid sa mga tawag sa mata ng mga John Arden, pero ipapakita ko po sa inyo. Paki-comment na lang sa baba dito kung anong klase at anong tawag sa mga mata ng mga ganitong ibon. Kita nyo, gagandahan ako sa mga mata mga kalapatid. Iba-ibang kulay, ano ba to? Kulay silver ba to? Ayun o. Grabe yung mata mga Kagwaps. Paki-comment nga ng tawag sa mata na to kasi ako wala akong clue at hindi naman talaga ako nag-aalaga ng John Arden sa ngayon eh. Eto pa isa mga kalapatids, mga Kagwaps, swabe ng kulay ng mata oh. Pati yung kulay nila ng pakpak ng balahibo, hindi ko rin alam kung anong tawag dito, pambira. Meron talaga mga mahihilig sa ganito mga kalapatids yung mga John Arden. So ako naisipan ko lang din mag-loop visit para makita ko sila. Saka mga kwanto imported line to, mga direct talaga to na import mga kalapatids. So kita nyo tong isa na to, kakulay din nung isa kanina. Pero yung mata, ayan anong kulay ba yan? Gray ba yan? Ayun grabe, ang ganda mga tropa. Ang daming John Arden mga kalapatids. Ito pa, pero karamihan sa kanila puro parang velvet color yata yung balahibo. So sa mata ito parang gold yata to. Ito pa, parang hindi mauubusan ng mga John Arden dito mga kalapatids. Ito ano ba to? Gold ba to? Gold pa rin yata to. Kulay gold kulay dilaw halos yung mata. Palagay ko galing sa breeding kasi medyo marumi pa yung ilong. Grabe, ang daming ibon dito na magaganda ang mata. Ito raw mga kalapatids yung pinakamaganda. Pinakamaganda ang mata, pinakamaganda ang balahibo. Napakakinis nga naman mga tropa. Hindi niya pa raw ito nagagamit Malamang next season baka gamitin niya raw to. So sa lahat po ng gustong bumili dito sa bata na to ng John Arden na quality, mag-message na po kayo sa kanya para sa kanya na po kayo kumuha. Ito pa isang imported na hindi raw nagagamit mga kalapatids. Anong kulay na may mata nito? Green ba to? Dilaw? Ito pa yung isa mga kalapatids. Ito ata yung talagang green talaga ang mata. Ayan kulay berde ang mata niya. So silipin natin mga ibon dito at maya maya kasi uuwi na rin tayo para may check natin yung ibon natin kung nakarating na ba ron sa bahay natin. Alright mga kalapatids, mga Kagwaps, nakauwi na po tayo. So ngayon, ito yung ating mga kalapatids. Check natin kung kumpleto sila mga Kagwaps. Yun ang kikinis nila ngayon mga kalapatids. Galing pang lumipad kanina yan. So after po namin na naghagis kanina, ayun nga, pumunta po kami doon sa maraming German imbrek mga kalapatids. Hindi pala, John Arden pala mga kalapatids, mga Kagwaps. Doon kila Raven sa Gimba, Nueva Ecija. So sumilip lang din po tayo. So yung mga ibon natin mukhang nandito naman, ayan yung mga kasama sa hinagis natin, yung mga yan. So silipin ko lang din mga kalapatids para ma-check natin kung meron ba tayong kulang. So yan mga kalapatids, bilangin natin 2, 4, 6, 7 8, 9, 10, tapos ayun 11, 12, 13, 14 at 15 mga kalapatid. So 15 naman sila rito para sa ating toss ngayong araw. So preparation natin to sa grand pooling ng club na CLRPC o Central Luzon Racing Pigeon Club mga kalapatid. So ngayon parondahin natin sila kasi hapon at kauuwi natin. Kailangan magronda pa rin sila rito kahit nahagis natin sila kanina mga kalapatids. Yan, pad. Oops, ayaw lumipad nung isa. Hayaan na natin. Pagka ayaw lumipad na ganyan, siguro siya yung na-late na dumating. So ayan yung 14 piraso. Yung isa na to, hayaan na muna natin. Ayaw rumonde. Ayan na. So yun mga kalapatids, grabe, ayos. So ingat-ingat nga pala sa mga kalapatids natin kasi medyo maulan po ang panahon. May bagyo po. So sana po safety po tayong lahat mga Kagwaps. Lalabas ka ba?
Lalabas ata mga kalapatids. Palabasin natin. Labas ka. Ayan na. Nagronda na. Ayaw mo pa kasi kanina Bayang ulan ngayon mga kalapatids. Mula kanina pinawalan natin mga ibon natin, umulan bigla ron sa pinagtosan natin. Pero okay, kumpleto naman sila. So pati itong sila Mr. Albay dito, halos hindi rin mapakali kasi nga may kasamang hangin pa yung mga ulan. So ingat po tayo mga kalapatids yung mga kalapati nyo po, i-safety nyo po. At alam nyo naman, napapalapit na po ang derby. Kailangan po yung kondisyon ng mga kalapati po ninyo hindi po mababago. Kasi dyan tayo magdidepende sa karera. Kaya ako ngayon nagparonda rin ako para mapagpag mga kalapatids kung sakali man na may mga basa pa silang balahibo, matuyo habang lumilipad sila. Tapos saka natin sila ulit isi-safety rito. Shoutout po sa lahat ng nag-aabang dito kay Mr. Albay. Ang update po natin sa kanya ay nandito lang po siya sa main lock po natin. So dito po natin siya pinapractice at sinasanay na mas maging maamo at mas mabilis pumasok, para nang sa gayon kung sakali man nabibilis po siya sa house to house, pwede po natin siyang paglibangan at pwede po natin siyang abangan mismo dito po sa loop po natin dito sa taas mga kalapatids. Bababaan na mga kalapatids. Okay na yung 15 minutes na ronda nila ngayon at umaambon na naman Ayan yung iba, ito pa. Naku, mukhang may iika-ika akong ibon mga kalapatids mukhang may naserga ako Ayan, papasukin na lang natin sila tapos magbigay din tayo ng pakain mamaya mga kalapatids. Ganda ng blue bar ko na to mga tropa tindig matatag, ayos, ganda Ay kondisyon ng mga ibon natin, okay na may mga balahibo nila mga tropa. Makikinis naman yung mga yan. Naghihintay sila ng patuka mga agwaps Eto, naserga nga tong isa ko na to, ika-ika ayun pambihira, kailangan nating magamot yun. Magpapapasok lang ako mga kalapatids para kuha natin, may recover natin sila. Pasok agad mga kalapatids. Mukhang nagutom sila sa pagkakahagis natin na yung mga tropa. So yan, pinakakain natin sila para mag-recover sila mga kapatids, para nang sa gayon preparation na rin natin. Bigyan natin sila ng mga masasarap na pagkain. So lagi ko pong pinapaalala po sa inyo mga kagwaps, mga kalapatids, na ang pagbibigay po ng masustansya pagkain sa mga kalapati natin ay nakakatulong para po sa performance nila sa kanila pong gagawin sa derby race mga tropa. Kaya ugaliin po natin na magsaliksik, mag-aral at magbigay ng mga tamang patuka para po sa mga kalapati po natin. So yun mga kalapatids, maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng nakatutok dito kay Kuya Gwaps TV Official, at shoutout na rin kay Raven Martinez ng Gimba Nueva Ecija dahil nakadaan tayo sa kanya ngayon bago natin ma-video, ma-vlog itong ating mga kalapati. So maraming salamat sa inyo mga kalapatids. Dito ko natatapusin itong video na to. Muli, this is Kuya Ray and you are watching Gwaps TV. Peace out.